Nakatanggap kami ng mensahe mula sa isang binatilyo na mukhang foreigner. Humingi ito ng tulong para daw sa kanyang pag-aaral dahil hindi na daw siya kayang suportahan ng kanyang ina dahil sa hirap ng buhay nila. Isa lamang daw itong kasambahay. Bukod doon ay hinahanap din pala niya ang kanyang ama na isang German. Hey Dad, it's me. And I don't know where you are or anything else. I'm just wondering that, where are you? Ito ang kanilang tahanan na malapit sa ilog. At kapag bumabaha ay nag-i-evacuate daw sila sa school na malapit sa kanilang lugar. Simula pagkabata ay hindi na daw niya nakagisnan ang kanyang ama. Kaya ganoon na lamang ang kanyang kagustuhan na mahanap o makita man lang ito para nang sa ganon ay mabuo ang kanyang pagkatao. Marami siyang pangarap sa buhay at para sa kanyang pamilya. Pangarap niya na maging sundalo balang araw. Pero hindi niya na daw yun magagawa pa. Dahil ang isang tao na sana itutulong sa kanya ay maagang nawala. Kaya't ang kanyang pag-aaral ngayon ay mahihirapan na niyang maipagpatuloy pa hanggang kolehiyo. Katapos ko po siguro ng high school po para hindi na lang po ako papasok ng college po kasi wala na po yung tito ko na magsusuporta po sa akin. Birthday pa ng kanyang ina ngayon. Pangarap daw sana niya na mabigyan ito ng kahit konting salo-salo man lang. Pero hindi niya daw yun magawa. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Umaga po sa inyong lahat mga kababayan natin dito sa Agusan. Ayan, nandito po kami sa lugar nyo dito po sa Bunawan, Barangay Mambalili, Purok 2. So meron po kasing nag-message sa amin na akala namin ay isang Pilipino o literal na, talagang siya ay pure na Pilipino. Pero nung we find out na isa siya palang anak ng isang foreigner, so kala nga namin ay foreigner yung aming kausap, but nagsasalita po siya or dun sa message niya ay Bisaya. So kaya pumunta po kami dito para matingnan po natin ang kanyang kalagayan dito, ang sitwasyon po nila. So itong lugar pong ito ay napakalayo pa from Davao City, kaya naglakbay po kami dito or nagbiyahe kami ng almost 3 to 4 hours po papunta po dito. Tara! Tao po. Hi, hello. Hello po, sir. Oh, ano nga siya? Foreigner ka nga. Opo. Foreigner ka ba talaga? Opo, half German at half Filipino po. Okay, half German, half Filipino. Sige, pwede ba akong pumasok? Opo, sir. Sige. Sige, upo ka. Okay. Okay. Anong pangalan mo? George Tom A. Teda po. George? Tom A. Teda po. Okay. Yun talaga yung pinangalan sa'yo ng nanay mo? Opo, sir. Yung apelido mo saan kinuha? Sa papa ko po, Okay. na Teda po. Teda. Opo. Okay, yung papa mo ay German. Opo. Okay. Mula pagkabata mo, nakasama mo ba yung papa mo? Hindi. Hindi po, sir. Okay, so ibig sabihin, pagkapanganak, si nanay lang yung nag-alaga sa'yo. Opo. Okay, anong nangyari? Bakit hindi mo na nakita yung papa mo?
May pumunta daw siya sa Germany po, sir. At sabi po ng mama ko, pumunta po doon para mag-divorce po daw sa isa pa niyang asawa doon sa Germany po. Okay, so ibig sabihin, ang nanay mo ay nakilala lang si papa mo. Apo. Okay. Tapos, pagkapanganak sa'yo, umalis na si... Pero hindi po. Yung Okay. bago pa ako nanganak. Yung bago pa ako napanganak. Ah, buntis pa si mama mo, umalis na. Parang ganyan po. Ah, okay. Ilang taong ka na ngayon? 14 po. 14. Years old po. Okay, alam ba ng 14 ka pa lang pero ano na no? Kasi nga ano siya eh, may lahi ka eh, no? German po yung, kumbaga, mas lamang yung dugo ng tatay. Apo. Okay. So, syempre, ikaw ay pinanganak na ng nanay mo na hindi mo nakita man lang ang iyong ama. Hindi po, sir. Okay. Ano yung, hindi ka ba nagtanong kay nanay, bakit? Tinanong mo ba kung sino ang tatay mo? Tinanong ko po, sir, pero hindi lang po niya binabakuan po sa akin, sir. Binaba, o ba hindi sinasabi? Mm. Okay, bakit daw? Iwan ko po, sir. Hanggang ngayon hindi niya sinasabi na ano? Yung parang 10 years old ko po, sir, dyan na po sinabi na ganyan po, sir, at bakit hindi ko po nakita yung papa ko at nasaan na po ang papa ko, sir. Ganyan po, sir. Salita mo dito ay Bisaya, Tagalog. Apo. Ang galing mo mag-Tagalog ah. Okay. Anong grade ka na? Grade 9 pa po, sir. Grade 9. So high school na. Okay. Kamusta ang buhay mo rito? Okay na naman po, sir. Ano yung gusto mo paglaki mo? Parang maging sandalo po, sir. Parang ganyan po. Bakit sundalo? Iwan ko po, sir, pero yan po ang nasa tuwing ko po kaya, sir. Yun yung nasa sa isip mo? Mm. Okay. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay na naman po, sir. Okay, ano yung pinakamalaki mong grado? 91 po, sir. Okay, anong subject yan? Parang English, sir. Ah, okay. Yung lowest grade mo, 85, sir. anong subject naman to? Filipino, sir. Ah, okay. So, mas parang baliktad na. So, okay yun. At least magaling kang maging sa English. Apo, sir. Okay. Gusto ko makita yung mama mo para pwede bang makita yung mama? Apo, Si sir. mama? Wait lang po, Pwede- sir. Tatawagin ko lang po, sir. Sige, pwede tayong pumasok dyan? Ah, Yung bahay nyo. Apo, sir. Oh, okay. Kahoy lang po lahat, sir. Okay lang yan. Mm. Ang cute nga eh. Yung nasa sa likod nyo ay ilog. Opo, sir. So, lumalaki yung tubig dyan? Opo, sir. Basta malakas po yung ulan. At kung araw-araw po yung ulan, sir, may posible po na magbaha po, sir. So, naranasan nyo nang bumaha dito? Opo, sir. Ikadalawa, sir. Anong ginawa nyo? Umalis kayo dito? Evacuate po, sir. Ah. Hanggang saan yung tubig? Kung dito po, sir, taga dito po, sir. Pero kung sa kuan po, sir, dito po masyado, sir. Parang taga Dinhina po, sir. Ay, hello. Talagang bago lang kami bumalik dito, galing kami doon sa school, nag-backwit kami. Kasi pag bumaba talaga ito, pasok dito lahat ang tubig. Okay. Nasabi niya po na siya pala ay anak ng foreigner. Opo, sir. Okay. Pwede mo bang... Sorry, makikimarites ako ha. Okay lang po, sir. Okay. Paano mo nakilala yung foreigner? Nung nagtrabaho ako sa, doon sa Cowries, naging cashier ako kasi parang lead ban yung sa Cowries, doon sa may Bahada. So, doon ko siya nakilala yung papa niya. Dati, airport siya, pero nagre-retire na siya, and then sumakay siya ng barko. Isa siyang opisyal. Doon kami nagkakilala hanggang 2009, nagkakilala kami niyan. Kumbaga, nag-live-in kami, ganyan. Sabi niya sa akin, sir, pag makaanak daw siya ng lalaki sa akin, uuwi siya. Bumalik, buntis ako noon, sir, mga 6 months yung tiyan ko. Ilang taon na siya ngayon? Siguro, ilang taon na ikaw sa mga 14. So, umalis siya sa kamay ko, 2012, mga 57 siya. Bata pa.
Sana kung buhay pa man siya, Okay. sana maano niya yung anak niya, maalala niya kami kasi maliit pa lang yung tiyan ko, 6 months pa lang ako at iniwanan niya ako doon sa bahay, iniwanan lang ako ng konting pera para ano lang. Hindi na siya bumalik, hindi na siya tumatawag, wala na, black lahat, hindi na ano. Okay. Pero minahal niyo po siya. Opo, minahal ko po siya, sir, kasi nabuntis naman ako sa kanya. Mahirap naman hindi ko anak ko ito eh. Oh, kasi siya yung naging bunga ng Oo, siya ang pagmamahalan. pagmamahalan namin, siya ang bunga. Okay. Tanong ko is, nanawagan ba kayo na... Na hindi ako nag-aano, sir, kaya nag-aano lang ako, baka sakali na kung makita man niya kami, sana suportaran naman niya. Kasi mulat sa maliit, kahit kusing, wala siyang suporta sa amin. Yun lang ang pag-alis niya sa amin, iniwanan niya ako ng 10,000. Yun lang. Pero hanggang ngayon, wala ka na kontak sa kanya? Wala na, sir. Mula nung naglaki si Sam, sinasaguyod na ng mama ko. Pero si Sam, sabi niya, pina-apelyido niya is doon sa tatay niya. Oo, apelido sa tatay niya. Kasi yun ang, may iniwan niya sa amin na note. Kaya lang, nung nandun pa ako sa Davao, siyempre, buntis ako, nalinga siguro ako na ano ko yung pitaka ba, yung parang maliit lang na parts na dinala-dala ko, pati cellphone ko, pati picture ng papa niya, andun lahat. Wala akong nasib na Pero tanda mo ang pangalan niya? Oo, ang lang sir, yung middle name talaga niya ang importante. Kasi kami, hindi namin makita siya. George Tam Teda. Okay. So, German talaga siya? Oo, German. Kasi sabi niya sa akin, half British siya, half German o British. Kasi yung mama niya, British, tapos yung papa niya, kumbaga German. Parang ganon ang istorya, no? So, kumbaga ikaw ay naghanap sa Facebook? Oo, mahanap mo naghanap. siya? Kahit siya, sabi ko, Sam, hanapin mo, Sam. Baka sakali lang makita ka. Yun, sabi niya, wala. Hindi ko man makita, mama, sabi niya. Okay. What if makita natin yung papa niya at kuhanin siya, ibibigay niyo po? Parang labo, Sir Paul. Ako nang nagpalaki. Hindi ko ibigay sa kanya, Sir Paul. Bakit? Kasi mula sa maliit pa, Sir Paul, mama ko ang nag-aruga sa amin. Iniwanan niya kami. Bakit kukunin niya? Kung gusto niya magtulong, mag-support na lang muna siya. Saka na paghantong sa edad, mag-21 si Sam na ang marunong mag-desisyon yan kung anong gawin niya. Okay. Kasi kung kukunin niya, pag kukunin niya, Sir Paul, hindi papayag yung mama ko. Pinaghirapan ng mama ko. Maliit pa yan. Maihihian, mapupuan yung mama ko sa kanya. Pero, Okay, so bali ang halos nagpalaki pala sa kanya, ang lola niya. oo, kami dalawa, inaasahan ng mama ko, pinapakain sa amin. Yung mais ba, Sir Paul, na giniling, na parang tiktik, yun ang didi niya. Inaano ng mama ko, kasi sabi ng mama ko, wala tayong choice nito, hindi natin kaya magbili ng gatas. Yun, tik-tik. Minsan yung humay, ipagilin yan ng mama ko, yun ang pinapadidi sa kanya. Okay. So, mayroon bang, halimbawa, nung bago umalis yung asawa mo, o yung naging partner niyo po, yung German, naalala niyo yung notes kung ano yung nakasulat? Ang sabi lang niya sa note, i-apelido sa kanya. Yun lang. So, ibig sabihin, mayroong passport para, di ba? If ever na dumating yung panahon na bumalik siya or makita niya yung kanyang ama, yun yung gagamitin niyang passport para, ano yung apelido? George Teda. George Teda. Malay nyo naman sa lawak ng ating nararating all over the world at makarating tayo ng Germany, yung kwento ng buhay nitong bata na ito, si Sam, mahanap ang kanyang tatay at palagay ko baka naghahanap din yun dahil alam niya na buntis ka umalis. Oo, alam niya, sir. Alam niya kasi sabi niya, sige, sabi niya, palakihin mo yan ng palakihin yung tiyan mo. Kasi babalik man ako. Hanggang nag-2013, wala nang tedang bumalik sa amin. Tapos inaano ko na sa hindi ko na makita sa Facebook. Sige. Tanungin ko lang si Sam. Halika, Sam. Kung halimbawa darating ang tatay mo at kukunin ka, sasama ka? Parang hindi po. Okay, hindi. Bakit hindi ka sasama? Si mama at si lola naman po ang nagpalaki sa akin.
So, dito lang po ako. Dito ka lang. Opo. Pero ang gusto mo lang ay, siyempre para maging kompleto ang iyong buhay, iba pa rin yung nakikita mo yung tatay mo. So kung halimbawa darating ang papa mo dito, ano yung una mong sasabihin sa kanya? Papa, ang tagal mong bumalik ha. Na-miss na kita at ngayon ka lang bumalik. Hi Dad, it's me. And I don't know where you are or anything else. I'm just wondering that where are you? Where are you right now? I really miss you and I never thought that this could be it. So I hope this video will come to you and help me find you on the way too. So I really miss you. Miss you much. I hope if you watch this video, I hope that you come back to me and have some bonding that I really miss the father love that I always want all this year and all this life. And when I see you, I will hug you tight. Every time I will ask that, where have you been? Why didn't you not come back to me? And why have you forgotten about me or something like that? That I really need to know that somehow that really tough to choice. That when I was in my mom's stomach, when I was still a baby, why didn't you not come back or see me while I'm a baby at that time? That you never supported me, never. And I think that you never care about me, you forgotten me, abandoned me, something like that. I wish that you come here and see me, and I really miss you. That's all. I love you, Dad, very much. Always thinking about the day that we see each other. Mahal mo ba siya? Opo. Okay. Nung lumalaki ka, at syempre iba yung wala kang tatay, ano yung pakiramdam doon na yung mga klase mo mayroong tatay, ikaw wala? Malungkot po. Na lahat ng kilala ko po may tatay at ako lang po yung walay tatay po. Hindi ba sinabi sa'yo ng mga klase mo, bakit ganyan na itsura mo? Marami po ang nag-ask po sa akin na bakit nasaan na pa ang papa ko. Ang sinasabi ko po ay nasa Germany. Yun lang. Ikaw ay blessing ni God, blessing ka sa pamilya mo, kaya ka nandiyan dyan. Kasi pagpa-ultrasounds namin nung sir, sabi nung doktor, nasa Davao daw kami nagpa-ultrasounds nun. Sabi nung ni Dr. Gonzales, lalaki yung anak mo sir. Nagmamadali umalis. Sabi niya, ayusin ko yung passport ko, mag-ano ako, tapos balik ako. Na makita natin yung tatay mo, Sam, sana makita natin at may makapag-message sa atin para mapuntahan ka, makabalik dito yung tatay. At yung sakaling darating, siguro makukumpleto na yung pagkatao mo. At least makikita mo na yung tatay mo. And kahit paano naman, sinabi naman na sa'yo ni nanay mo kung sino yung tatay. Okay. Paano po yung pag-aaral pala niya? Ang pag-aaral sir, parang masakit sir. Kasi dumaan pa ako sir na yung pinag-voice record ko kay sir, napag-amo ako ilang beses ako dinuduraan yung mukha ko sir, pero pinagtiis ko talaga sir para mabuhay ko lang yung anak ko sir. Bakit niyo po nasabing dinuduraan? Dinuduraan kasi yung amo ko sir, yung matanda na ba na stroke. Tapos pag sinusubuan ko siya,
dinuduroan yung mukha ko. Pero mahaba ng pasensya ko kasi kailangan ko ng pera, sir. Kasi pag-aral niya sa school. Kaya sabi niya, Mama, uwi ka na lang, ibali na lang kumain tayo ng tuyo. Sabi ko, tiisin ko lang na kasi mahirap naman. Inaasahan namin, sir, yung senior lang ng mama ko, kung dito ako. Yung sa senior lang ng mama ko, magkano man lang yan po. Tapos yun, inaano ko, sabi ko, kailangan ko magtrabaho ako. Sabi niya, ingat ka lang sa lakad mo. So ngayon, ano pong trabaho nyo? Doon, sir, nagtatrabaho ako, sir, nagtrabaho ako ng laundry, 350 ang araw, sir. Tapos, kinuhanan ko pa ng pangkonsumo ko. Iyon. Tapos, yung itira ko, sir, yung 200. Sabi ko, iipunin ko ito. Padala ko sa mama ko at sa anak ko. Kasi, sinisikap po, sir, na bahala. Basta matuwid lang na trabaho, sir. Marangal na trabaho. Trabaho, pasok. Pag may makaipon ako ng 600, papadala ko sa kanya. Budgetin mo yan, nak, sa pag-aral mo. Tapos, sabi ko, Ma, yung bayaran ko sa iiyak naman ako. Hindi naman ako makasi kasi minsan puno na ako sa dala ko sa kanila. Okay. Sabi ko, minsan maglakad na lang doon yan, magpunta doon sa bayan yung dinaanan ninyo, maglakad yan, mag-school. Minsan walang baon, Sir Paul. Sabi niya, Mama, ibali na lang. Sabi yung lola niya, wala tayong ulam, Sam. Sabi niya, ibali na lang, Lola, lagyan mo na lang ako ng kanin kasi bigyan man ako ng mga classmate ko ng ulam. So, bali ikaw, Sam, naglalakad ka pa? Opo. Pag hapon, sir, minsan pag umaga, alas 6 pa lang yan. Kailangan nakaalis na sila. Doon pa sa bayan? Oo, doon sa nasyonal. Layo, no? Maglakad yan, sir. Marami sila maglakad dito. Minsan yung walang-wala din. Pumapasok daw siya na walang baon sa school at naglalakad siya ng malayo para lamang makapag-aral. Lahat daw ng yun ay tinitiis niya para kahit paano ay makatulong siya sa kanyang mga magulang. Wala naman daw na siyang aasahan, kundi ang kanyang ina at kanyang lola. May tao daw sana na tumutulong sa kanya, ang kanyang tiyuhin, pero maaga itong nawala. Kaya ang pangarap niya na maging sundalo ay baka hindi na daw niya matupad pa. Baka kung sakaling makikita daw niya ang kanyang ama, ay baka matulungan siya nito na matupad ang kanyang mga pangarap. Pero paano daw siya mag-uumpisa at paano niya ito mahahanap kung wala ng pagkakataon o wala man lang nakakaalam kung nasa saan ito? Sam, ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Ang pangarap ko po ay maahon po sila sa kahirapan at bigyan po sila ng masayang buhay at maayos na tirahan. Hindi po ganito na puro kahoy po. Malapit lang po. Pero kung titiisin ko po, ganito po, titiisin ko po para po sa kanila. Nabanggit mo kanina ay gusto mong maging sundalo. Bakit sundalo yung naiisip mo? Dahil po sa nabatay ko pong tito na sundalo po yun. At sabi niya sa akin na paglaki ko daw, yung nabubuhay po yung tito ko. Gusto niya po maging sundalo po ako. Dahil siya daw pong bahala sa lahat ng gastusin po. Na siya po magpasandalo sa akin. Kung siya po yung chief officer ko po, parang pagbitiw po niya sa posisyon niya po at gusto niya po na ako po yung pupulis sa kanya po bilang replacement officer po. Kaya pumursige po ako na maging sundalo po dahil po sa mayapang tito ko po na
kung yung wala po akong mga kuhan po, pera po, nagbibigay naman po siya sa akin pang tustos ko po sa balon ko, sa lahat ng gastusin ko po sa pag-aaral ko po, at gusto niya po na matapos ko po yung high school at pa-college. Siya na po bahala sa college ko po, yung buhay pa po siya. Pero yung namatay na po siya, parang wala na po. Pagkatapos ko po siguro ng high school po, parang hindi na lang po ako papasok ng college po kasi wala na po yung tito ko na magsusuporta po sa akin. Sana ng tustos ko po ng college ko at mga babayarin ko po sa college, at yun lang po. Dahil po sa kanya, nagpursige po ako na magpasok, at kahit na hindi po masyado marami yung pera po, naglalakad po, at yun po. Pero yung namatay na po yung tito ko, parang wala na po yung dream ko na maging sundalo po dahil wala na po siya, at dahil po sa kanya, parang wala na po yung pangarap ko na maging sundalo, hindi na mag-aaral ng college, at magtrabaho na lang po ako ng kahit ano po para makuhanan ko po yung pamilya ko, mabawayan ko po yung minahal nila sa akin, yung gastos nila, na kahit ganito lang po kami ay mahirap, pero kinaya po nila ako dahil sinabi po nila na wala pong mahirap kung magpursige ka po na gusto mo na mag-aral, tutulungan nila po ako. Mamahalin ko po sila. Kahit na ganito lang po kami, mahalin ko po sila dahil sila lang po yung nagsuporta sa akin, naniwala sa akin na makakatapos po ako ng pag-aaral at ng high school, junior high at senior high ko po. Hindi maka-afford ng pangbayad ng mga motor dito, yung mga RA. So ngayon pumunta ka lang dito kasi walang pasok? Oo, walang pasok. Hindi, umalis na ako doon sa kasi umiyak siya. Sabi niya, ma, umuwi ka na lang, ma. Siya ang nagre-research sa'yo, sir, eh. Sa si Sir Paul, ma, tumutulong ito, ma, sa ano, ma, yung walang papa. Sabi ko, talaga, mama, tingnan mo, oh, ang dami na nga tinutulungan ni Sir Paul. Kasi nag-message po siya sa amin. So, kaya pina-research ko kay Paul para mahanap. So, ayan. Maraming salamat po. Okay, thank you. Ano naman, sana ay makatulong itong vlog natin na mahanap yung magulang mo, ano? Yung papa niya, no? So, sana ay mahanap at para mabuo na yung kanyang, alam mo, kulang talaga eh. So, hindi naman maitatanggi na sa itsura ni Sam, hindi talaga siya dugong Pinoy lang, no? Talagang may breed. Kasi foreigner na foreigner. Pero para sa akin, mukha siyang Australiano, no? Sabi nga nila, parang Australia, sabi ko hindi. Hindi kasi British. British kasi German tsaka British. Tapos Pinoy, nahaloan pa ng nitibo. Native ka? Opo, sir. Katutubo ka? Opo, sir. Manubo. Ang mga manubo talaga, mga tisay. No? Sabi nga nila, nung nagtrabaho ko, Oy, Aya, Maria, sabi ko, anong lahi ka ba? Sabi ko, manubo. Sabi, bakit maputi ka? Sabi ko, wala akong magawa kasi yun ang binigay. Kaya lang, hindi gumaya yung ilong ko sa mama ko na matangos yung mama ko. Ay, grabe naman po. Sorry ha. Sir, hindi po. Sorry naman po sa ilong ko ha. Excuse po ha. Joke lang. Pero hindi nga. Manubo pala. So may blood ka rin ng katutubo. Mama ko talaga sa tayo. Manubo talaga. Sige, kausapin natin. Ma? Oo, kausapin natin si Lola. Yung pala nagpalaki sa'yo. Ma, Ayla. Lali ka la. Ay, ma, ali, ma. Patuon ka lang. Hulog ka tayo. Opo, sir. Oh, sige. Dito pala galing. Yung tisay si Lola. Ang ganda ng ilong ni Lola. So, kayo po pala nagpalaki kay Sam?
Okay. Mm. Maliit pa, dito naman siya. Katapos dinala sa mama niya, kung nagdarbaho siya, dinala siya. Di naman ako kaya, kaya nabatay naman yung kuwan ko, asawa ko. Bata ka pa, ilang taong ka na? 75. Ang bata pa, halos kaedad mo lang nanay ko. Katutubo pala kayo. Opo. Love na love ko kayo mga katutubo. Salamat po, sir. At least, di ba? Katutubo pa rin yung napuntahan Pakita natin. mo yung picture ni Mama, ni Lala. May picture ka ba nung maliit? Ay, Mayroon po, Meron. sir. Sige, tingnan nga natin. Oo. Kamusta ka naman, La? Okay, gyapon. May tanong ako sa'yo, La. Paano pag dumating yung papa niya? La, asa man to tapos dire? kuhanin siya, ibibigay mo. Asa man to na Ang gusto adere. nila. Mm. Hindi ako mag, Pakita. pansa kaya siya man ang papa niya, di. Hanapin mo. Ayun, nandun sa Bigyan niya cellphone ng- siguro ya. Kinabukasan. Hanapin mo anak yung niya, picture dito na numaliit Okay, pa may ikaw. Kaya ko, Nagigil hindi ako, ko nandito ako bigay ng kuwan kay, wala mo akong pangita. Kundi, isa lang ko, balo ko. Nung araw po, dahil kato'y katutubo. Yung picture niya. Sorry. Yan ang, katutubo nga siya. Ayan. Pero dito na talaga kayo sa Agusan po. Okay. Dati kaming sa Agusan. Sa bundok? Mukay na Sa bundok kayo mga- dati nakatira. Hmm. Kasi yung Pag mga... ako taga Trinto, ako pag nakaasawa akong taga Mambalili. Dito Yung na. naging asawa niyo Bisaya. Hindi. Manubo din. Manubo rin. Oo. So karamihan pala... Lumad. Oo. Karamihan kasi dito sa Agusan, Manubo, ano? Hmm. Ano yung salita nyo? Yung, ano sa inyo yung wala? Wara. Wara din. Waro ano? Waro. Waro. Waro sa inyo. Waro si ini. Waro. Wara. Wara. Itong magandang umaga. Maupiya. Madodyo na kasiman. Kay na Russell, ano Ila na? Russell, nandun sa kanila ila kay Russell, Oh. sir. Maad. Madodyo na kasiman. So, maad. Ano kay na Russell? Maadja? Marujo. Madodyo na kasiman. Kasi man, Okay. si Russell doon sa kabila, pwede dito din daanan yung sa kanila Russell or magsakay ng Ang sama ng Russell. kuan na-vlog po nila Sir Paul. May daan Marcos dito. Mantilaha. May daan dito. May daan dito? Papunta San Marcos. Oh, Hindi. na-bridge doon. Bridge hindi pa natapos. Pero Pero may daanan daanan natin. sa... Oo. Sige, nasaan po yung picture ni Sam? Aywan ko, yung naanak mo, Sam. Hmm. Nakita mo, Sam. Ano pong ulam nyo? Hinalong ka din. Wala gani. Daming bahaw. Ang dami ba? Puro Kasi kanin. yung Sir Paul, kung naaga ko na umuwi Sir Paul. Kasi Masarap birthday yan. ko, Sir Paul, wala ka. Karon, birthday mo? Oo, 50 na ako, Sir Paul. 50 ka? Opo. Happy birthday! Sabi ko nga kang mama, baka may malagkit, ma, magbiko naman tayo. Akala ko, hapon pa kayo. Sa mag-alis pa man ako, maghanap ako doon sa kabilang barangay. Grabe, 15. Golden birthday niya. 50. Dapat sineselebrate yan. Walang ganon. Sige. Wala sapi. Nagtawag siya kanina. Na. Dito, wala akong pera. Oh, happy birthday, ate. Salamat po, Sir Paul. Oo, dahil birthday mo, kailangan ipaganda yan. Diba? Na. Golden yan eh. Oo nga. Ate ka muna. Tingnan Yan muna po, natin. sir. Ay, oo nga. Naman ako nagising. Ano Nagisi ang but. Kasi ito lang yung natitira niyang picture nung maliit siya. Maliit. Foreigner na foreigner. Dito, sir, tinataguan yan. Kinukuha yan dito, tinataguan ni mama. Kasi baka daw nakawin. Oo nga. Okay. Birthday pala ng mama mo, Sam. Opo, sir. Oh. Walang handa, sir, kasi wala talaga eh. Okay. Nagkataon birthday ng mama mo. Binati mo na ba siya? Opo, sir. Tika nga. Sige. Patago lang natin yung picture, baka mabasag. Ano po? Ay, wala pong problema. Sanay Si po John. kami dyan. Anong tawag mo sa kanya? Mama. O anong mensahe mo kay nanay, birthday niya? Ma, sana maligaya ka ngayon at masaya ka at huwag kang mag-alala na Maski nandito wala na lang man tayong ako. handa. Okay lang.
Alam, basta kompleto yung anak ko. Mayroon pa akong anak, yun, umalis daw yun. Iwan ko, naghahanap. Siguro yun nung ano, ihanda niya sa akin. O kasi 50. Napa, oh. Ito. Oo. Ito Yung po siya nung nakamidal ka, bata. yung... Ayan siya, oh. Cute-cute niya. Yung Okay. nag-graduate siya. O sige. Ano siya, nung nakamidal, nakatop 1 siya. Tapos ano, yung sa grade 7 niya, parang nag-ano yun. Kasi sabi niya, mama, O sige. hiya na ako mag-aaral kasi baka hindi mo ako kaya, parang sabi ko, ilaban ko kung hanggang saan. Hanggang nabubuhay ako dito sa ibabaw ng mundo. Kasi sabi ko sa kanya, lalaban lang tayo sa buhay. Walang kumbaga, walang aatras, aabanti palagi. Kahit anong ulam dyan, kain. Mo at saka... Tutukulat nga. Oo. Gamay pa. Ayun siya, oh. Foreigner na foreigner ka. Meron yung maliit pa siya talaga na na nag-blow yung paglabas niya sa ospital, Sir Paul. Nag-blow yung mata niya. Okay, nung inilabas mo siya sa, siyempre nung buntis ka, nung nakita mo na yun yung anak mo, ano yung naramdaman mo? Tuwang-tuwa ako, sir. Hindi ako nagalit sa papa niya kasi binigyan naman ako ng Napa. bata na kasing gwapo din niya. Happy birthday, ate, no? Apo, sir. Thank you. Salamat. So, halika Sam. Para makatulong kami kahit paano kay Sam, no, at sa kanyang pamilya. So, tanggapin nyo lang muna itong aking konting tulong. Mama, Wala, halika kayo dito. Okay. Ito ay galing po sa lahat ng charity viewers na nanonood sa amin na hindi po nag-skip ng ads. Thank you. Ayan. salamat po. Ayan. At ito naman ay para sa iyo pang pag-aaral, no? Salamat po, sir. Makatulong, no? Salamat Okay. po, sir. At sana ay sa pamamagitan po nitong ating video ay mahanap po natin ang papa, no? Si George Teda. Ayan, George Teda. Okay? Marami pong salamat sa inyo mga kabayan. God bless po sa inyo. Bye-bye.